pangako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayon'y nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa atin pong paglalakbay na sama-sama bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-28 linggo po tayo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito, hinihiling po sa atin na ipagdasal ang ating mga kapatid na katutubo. Mga kapatid na katutubo. Patuloy po tayo nagdadasal para sa intensyon, petisyon, mga mensaheng pinaparating sa atin para sa magpapagaling ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ating banal na misa ay pakikiisa upang gumaling ang ating mga kapatid na may karamdaman. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Yesu Kristo, tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa panakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo ring ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakatatarok ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ay tinupad ko pa mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki. Nang marinig ito, malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanya malagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinag-aaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang ang sa mga pinag-aaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa pag-aahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos." Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Senyor ating pinili, ari-arian ipagbili. Senyor ating pinili, ari-arian ipagbili. Ngayong pinagdarasal natin ang mga kapatid na katutubo, binabati namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Panginoong Jesus Nazareno, patawarin mo kaming mga makasalanan dito sa mundo. Handog ang buhay mo sa lahat ng katulad ko. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na manunubos. Ika'y nag-iisa, Poong Jesus Nazareno. Tuwing linggo, kinukompleto ko po ang awit Poong Jesus Nazareno ni Esang de Torres. Poong Jesus Nazareno, siya po ang ating tunay na kayamanan. Siya po ang tunay nating kaligayahan. Ang ating salita ng Diyos, lalo ng Ebanghelyo, tinutukoy ang kayamanan sa langit. Simple lamang po ang aral, ang leksyon. Hindi mo mapaglilingkuran ng sabay ang Panginoon at ang salapi. Hindi mo parehong mamahalin ang Panginoon at ang kayamanan. Pumili ka.
May mga taong sinisikap na mamangka sa dalawang ilog. Nakakapagod. Niloloko mo ang dalawa. Paglilingkuran kita. Paglilingkuran kita. Isa lamang ang puso mo. Hinahati mo. Siguro kung may kalakasan ka sa simula. Pero sa dulo, mabubuking ka. Mapapahiya ka. Kaya mabuti pa sa simula, itaya mo sarili mo. Huwag mo nang lokohin. Sarili mo, iba at ang Diyos. Pumili ka. Sino ba ang paglilingkuran mo? Ang Panginoon Diyos o ang kayamanan? Iugnay ko kagad ang pangalawang pagbasa, sulat sa mga Hebreo. Sapagkat talastas ng Panginoon ang iyong puso, ang iyong kalooban. Alam ng Diyos, wala kang malilihim sa Diyos. At sa kauli-hulihay, mabubunyag ang lahat. Ang pinakatatago mo, malalaman ang lahat. Kaya malalaman ang lahat, kung tayo, ako, ikaw, lahat tayo, sino ba ang tunay mong minahal? Sino ba ang tunay mong pinaglingkuran? Pasensya po, medyo matapang ang timpla ng ating pagbasa. Ang ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, may isang lalaki, mayaman, may kaugnayan ha. Ito, siya ay patakbong pumunta kay Jesus, hinanap niya. Nasaan si Jesus? At siya'y lumuhod, nagpakita ng paggalang at respeto sa kanya. At ang kanyang unang pananalita, mabuting guro. Mabuting guro. Sabi ni Jesus, bakit mo kong tinatawag na mabuti? Diyos lamang ang mabuti. Kaya maganda ang disposisyon ng lalaking ito. At ang lalaking ito ay, ang tanong niya, ano po ba kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Maganda yung loobin niya. Hinahanap niya yung langit. Ano pa kailangan kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus sa kanya, alam mo yung mga dekalogo, ang 10 utos, huwag kang magnanakaw, huwag kang magdaraya, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, galangin mo ang iyong ama at ina. Ay! Nung bata pa ako, ginagawa ko itong lahat. Tapos, ito, yung lalaking ito ha, interesado kay Jesus, kilala siya. At gusto niya makapasok sa langit. Si Jesus, ano sabi ng Ebanghelyo? Ginigiliw ang lalaki. Hindi siya pinagalitan, hindi yung mataas na tono. Pagalit, hindi. Pag-ibig, yung ginigiliw, minamahal, sinisinta, iniirog. Pinapalitan, sinusuklian ni Jesus ang interes ng lalaking ito. Ika nga sa dalawang tao ba, merong pagkakaunawa? Di po ba? Di ba? May interes, may pagkakaunawa, di ba? Nakaranas na ba kayong ganon? Ba? Interesado yata itong taong ito sa akin. Ikaw naman, nagpapakita ka naman ng kagustuhan. Yun, di ba? Kaya lang sabi ni Jesus, isang bagay ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong ari-arian. At sa nilikom na pera, ibigay sa mga mahihirap at pagkatapos sundin mo ako. Tapos, maganda na sana. Biglang nagbago. Nalugmok ang lalaki. Bumagsak ang panga.
malungkot sapagkat hindi niya yata ito kaya. Napakayaman niya. Malapit na eh. Malapit na. Pero kulang. Itong malungkot, mga kapatid, yun na. Maabot na. Isang bagay na lang. Alam mo, yan ang medyo masaklap. Hindi malayo eh. Malapit na. Isang bagay na lang. Hindi po masama itong lalaking ito. Napakabuti niya. Hindi siya mandaraya. Tapat siya sa kanyang pamilya. Magalang sa mga magulang. Hindi magnanakaw, hindi kriminal. Walang ginawang masama. Kaya lang, bakit lumayo? Bakit lumamig? Bakit nawalang interes? Dahil sa kayamanan. Iugnay ko po ang unang pagbasa. Aklat ng Karunungan. Ano ba ang kayamanan sa paningin ng Diyos? Tayo. Siyempre, naakit tayo. Nasisilaw tayo. Atik, pera. Ano sabi ng Panginoon tungkol sa ginto? Ang komparison niya sa ginto ay buhangin. Alam niyo ba yung buhangin? Naliligo kayo sa dalampasigan, yung buhangin ay parang tatangayin. Mawawala. Kaya ang pera, hawak-hawak mo, likom-likom mo, pero parang buhangin yan. Mawawala yan. Matatanga yan. Hindi po ba? Yan ang ginto sa mata ng Panginoon. Isa pang bagay, pilak. Sinabi sa ating unang pagbasa, magmimistulang ang pilak, magmimistulang putik. Alam mo yung putik? Hindi natin pinapahalaga ng putik. Naputikan ka. Naputikan ng iyong paa. Sige, hugasan natin. Buhusan natin ng tubig para mawala yung putik. Ginto ay buhangin at ang pilak ay putik. Kaya hindi mahalaga. Babalik po ko sa aral. Pumili po tayo. Kaya yung wala naman siguro sa ating napakayaman dito. Alam naman natin ang sitwasyon natin sa buhay. Salamat sa Diyos, meron tayong kontento na tayo na ibibigay ang ating mga pangangailangan. Ngunit baka isa sa inyo ay napakayaman yung nakikinig dito. Hindi ninyo madadala sa langit. At ang ibinigay nyo, ang kayamanan natin. Kanina po nakinig ako sa sermon ng alas 5. Uulitin ko po parehong aming mensahe. Ang kayamanan mo na ibinigay sa mga mahihirap, babalik din sa iyo sa kabila. Yan ang kayamanan sa langit. Magpakayaman tayo sa paningin ng Ama. Tumulong tayo, lalong-lalo na kayong pandemya. Babalik din sa iyo. Si Jesus, Poong Jesus Nazareno, ang ating kayamanan. Siyang ating kaligayahan. Ang pera dito sa lupa, hindi magbibigay sa atin ng kaligayahan. Hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Alam natin yan. Hinahanap natin ang tunay na kaligayahan. At tumulong tayo. At babalik sa iyo. Sobra-sobrang kaligayahan. Kulang na kulang ang aking deskripsyon ng pananalita sa mga nagmamagandang loob na ibinibigay ang lahat para sa Panginoon. Ipagbili, iwaksi ang mali, huwag kang magpahuli, bisyo ay itali, tali di maikli, pulot ng aspili, bulaklak bumili, dasal sa tanghali, tulong imadali. Kristo siyang pumili, siyang kawili-wili,
papay kahalili, magandang ugali, sa Diyos manatili, banal ang sandali, sa Kanya sumali, mansyon ipagbili. Salamat po. Ipagbili. Espelengin natin ang ipagbili. I-P-A-G-B-I-L-I. I, ingat sa yaman. P, pera para sa pulubi. A, alahas para sa dukha. G, ginto ibahagi sa aba. B, brilyante para sa mahirap. I, ibenta ang mansyon. I, limutin ang kamunduhan. Huling letra po, I, iwanan ang karangyaan. Sa tulong po ni Maria, ina ng Santo Rosario, paalala po, ang Oktubre, buwan ng Rosario ni San Jose. Nawa po, kilalanin natin ng ating tunay na kaligaya. Ang totoong kayamanan natin ay walang iba kundi ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsidayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, dumadalangin tayo sama upang bigyan tayo ng grasyang iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Tugon po natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyang pansin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magtulungan nawa ang bawat mananampalataya laban sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagdamay sa mga lubhang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, karamdaman at lubos na pag-aalala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kultura. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanan na inaasam ng bawat Kristiyano. Si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan. Kasama ni Jesucristong anak mo,
at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalatian sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maintampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulat, sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapad kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Aming kong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na doce. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sambahin, viva Nazareno. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, minsala'y nilayo. Sana sa pamilya at sa kahilingan, kaloob na biyaya, nawa'y maangkan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladalan nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.